Yo, welcome back sa #1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. What the support podcast? Welcome back. Mga barigoy, kung wala kayong masculine role model sa paligid ninyo sa mga basura na napapanood ninyo sa internet, welcome kayo rito. Baka lang naman makatulong kami, no? Kung paano ninyo i-maneuver yung mundo, nalolos kayo, paano i-handle yung relationship in a masculine way, paano titignan yung mga bagay-bagay in a masculine way. Welcome kayo rito, mga pare. Wala kayong kailangan gawin kundi mag-subscribe, naging member ng channel natin. Also, may bago kaming labas na merch. Suot ni 8 kaso Suot ni Merch? merch na suot ni 8. Nalilito na ako. Mark Sot na 8. Merch na suot ni 8. Yan. Available yan sa mga shops natin. Go ahead, check. Ubus na yung medium Ubus na yung medium. FYI lang, mga paregoy. Kami naghahanap ng medium. Umubos eh. Wala. Sabi kasi, bilisan niyo eh. Pagbalik na 8 galing Australia, ayun, gagawa ulit kami. Abangan niyo yan. I-large mo na, pre. Large na. Maganda naman yung oversize. Tama. Palaki ka katawan. No? Di ba? O kaya, order ka ng large. Putulin mo yung sleeve. Diba? Muscle tee. Gayon. Muscle tee. Paano pag triple XL ang hinahanap? Wala tayo yan. Ruro Remon. Wala. Sobra na naman yan. Sa white, may 2XL naman tayo sa white. Pero triple XL. Triple daw eh. Inang yan. Hindi ka pwede dito. Baka ano naman. Ano talaga, buff talaga, pre. Alam mo na yung Pwede. mga Coleman ng datingan. Kung mataba lang. Hindi pwede. Hindi pwede. Di mo na masisi kung ba't ganito. Hinapalang ko ng natural. Talaga. Sa'yo ba to? Binili nyo to. Eh, kitaan lang ako Parang Gollum na pinataba. Pag pinataba yun si Gollum, yun yun. Ano ba yan? Gollum. Gago talaga to. Tangina talaga nito. Gollum na ano, gago. Pinataba. Sira ulo Yun ka. talaga siya, yung energy niya pala eh. Bibili ako ng ano. May precious. You know, bro, you're giving Gollum energy. Bibili ako, lalagay ko dito, pre. Nang, Ano, sa isa daw. Gago ka talaga. Ang ano niya, primary SS niya. Hari ng iba pa underground, mga kabataan, ingatan niyo yung pera niyo. Alright, Johnson Point para sa lahat ng social media. Again, sports, malaking bagay sa buhay mo. So, mag-sports ka. Sports ka, halata. Ilan to? 8 assets sa lahat ng social media accounts. 3PM gang sa TikTok, 3PM gang din sa Shopee. Boy, Jacol, tama na yan. Kakahanap mo ng kung ano-anong mali sa ibang tao. Tangina ka. Pare, FYI lang mga pare ko, dumadami na ang critics ng Anti-Supot Podcast. Oo. No? So, syempre, dahil pinapalaganap din namin dito yung mag-isip ka ng sarili mo. Di ba? Mag-isip ka. Ngayon, consider mo rin. Tignan mo yung sinasabi nila, tignan mo yung sinasabi namin. Then, i-process mo sa utak mo. Ano ba yung nagmi-make sense dito? Di ba? Talaga bang itong ASP na to galit sa mga babae? Or nilalagyan lang din natin sila ng responsibility? Diba? Magkaiba yun. Laki ng difference nun. Galit sa babae at gusto lang bigyan ng responsibility yung babae sa relationship. Magkaiba yun. So, analyze yung mga pare na mag-unsubscribe kayo dahil sa tingin ninyo nag-make sense yung mga sinasabi nila. Okay lang. At least nag-isip ka. Di ba? Napagana natin yung thought process mo. Tama. But again, magkaroon kayo ng sarili ninyong conclusion. Hindi naman tayo kulto, pre. Hindi naman sapilitan ng brotherhood natin. Welcome kung sinong gustong sumali. Pero hindi sapilitan na itong knowledge namin ng absolute na definite na talaga namang okay na okay. Pwedeng hindi mag-click sa'yo. Pwedeng hindi mag-click sa lifestyle mo, di ba? Kaso most of the time, mas click sa lifestyle ng lalaki talaga itong ganitong mindset natin. Paano ba naman? Makaka-focus ka sa kaperahan mo, sa karir mo. Mas magiging efficient ka. Diba? Yun naman ang rules natin. Huwag muna unahin yung mga pasarap. Pambababa, bisyo, wag mo unahin. Alam mo, pre, Baging effective, baging effective sa relationship. Kung sakaling may relationship ka na ngayon, baka mas mag-improve pa. Di ba? Yun naman ang gusto natin eh. Paano i-handle na maayos ang ugali ng babae? Para maging harmony kayo.
Yan ang gusto, isa yan sa mga goal, gusto ng ASP. Kung wala ka pang ka-relationship, tutulungan ka namin makahanap ng ka-relationship. Pag meron ka ng ka-relationship, tutulungan ka namin maging maayos yung relationship. Paano mo Yan ang i-handle? goal namin. Yun ang goal namin. Kasi bro, pag nagsasabi tayo na ang mga babae, ganito yan, ito yung women nature ng mga babae, ang pangit pakinggan kasi, Mm. Oh. yun ang katotohanan eh. Pero tingin nila, pag sinabi natin, ang mga babae, hypergamy, ang gusto ng mga yan lagi, mga mas may pera, mas may dating, mas sikat. Okay, pag narinig nila, anong tingin mo sa amin? Gold digger kami, masama kayong mga lalaki. Masama ang tingin nyo sa mga babae. Hindi ho masama tingin namin sa mga babae. Sinasabi lang namin sa inyo na ito talaga ang karakteristik ng mga babae usually. Mm. Ito sila ginawa. Nature nila yan. Ngayon, ito ang nature natin mga lalaki. Maging matibay, wag lalambot-lambot, maging matikas, yumaman, masaya. Mm. Tama. Yun eh. Kaya kung may nakikita silang mali doon at demonic yung kung paano namin sinabi yung mga bagay na yun, 1 + 1 = 2 eh. Kahit sabihin ko sa iyo ng malambing o pagalit, hindi naman magbabago ang result. Yeah. Ano, may nagbabanggitin ka kanina? Nakalimutan mo? Kalimutan ko. Ayop ka. Ay, di mo na masisigaw ba't gano? Yun na nga pala ko lang natural. Ang golem na busog daw eh. Di mo ba napansin ako lang ang hate usually. Even though tatlo tayo natatawa. Ito pa lang alam mo na may pakay siya. May pakay. Masikat ka kasi, pre. Ikaw pinakasikat. Pwede, Oo. pwede. Yun. So, going back, yun. Libre kayo mag-isip. Hindi kami namimilit, hindi to kulto. Ayan, naalala ko na. So, meron pang isang comment na sinabi na ikaw at ang podcast na to ang dahilan kung bakit, ano daw to, maraming kabataan ang basta negative siya eh. Nakalimutan ko na kasi na dumaan lang sa feed ko. Maraming kabataan ang basta parang negative, parang nakakabobo, ganun. Alam mo, hindi natin gustong i-ano 'yun. Hindi natin gustong i-claim 'yun. Pero alam mo, in a way nakaka-flatter 'yun, parang hina-highlight niya yung impact natin. Kasi ito 'yun eh, kung bakit mali eh. So, sinasabi na may impact. Hindi naman research channel to eh. 'Di ba? Kitang-kita naman kung ano format natin. Kukwentuhan lang tayo, ganito, ganyan. Stock knowledge. So, at the end of the day, ganito yan, bilang tao, pag nakakita ka ng mga taong nag-uusap, actually, at first impression, hindi mo naman masasabi agad kung nagchichismisan lang yon at ano. At the end of the day, ang treatment mo bilang taong maayos, i-take mo lang yung mabuting may epekto sa'yo, yung hindi nagme-make sense, bibitawan mo lang. Ganun lang naman ang pag-take. Pero para sa ganitong format natin, sabihin na nakaka-move tayo ng karamihan ng kabataan sa Pilipinas. Actually. Di ba? Kasi may impact talaga kami. Except lang sa kung paano mo kung paano mo tinitake, kung paano yung impact namin sa kabataan, parang sinisisi mo sa amin lahat ng mali sa kanila. Tanungin nyo, kung yung tulad ba nila, yung mga hater natin na influencer, kung tulad ba nila, nakaka-move sila ng buhay ng tao? Tanungin nyo yun, kung yung platform nila nakaka-move pa. Kasi kung isisingit mo sa akin yung babanat mo sa akin, nakakasira si Soy daw sa kabataan at ikaw nakakabuti, how come? Bayaran ka ng Tangina, bayaran ka eh. Diyan pa lang pinagbibili mo na yung Pilipinas, alam mo namang mali yung nangyayari, tapos nagpapabayad ka, tapos ang gusto mo pala, kabutihan ng kababayan mo. Paano naging yun? Hindi naman magkakonek yun, di ba? Napakadumi ng pagkatao mo, tapos gusto mo, pasawayin mo yung ibang influencer, tapos ikaw yung tama, ikaw dapat yung batayan, tangina mo, bayaran ka nga eh. Diba? Apakadumi nga ng, dumi mo na nga eh. Dumi pa ng, mo. Tsaka wala, basic eh. Basic, number one basic ng isang tao dito sa mundo, kahit papano, para pakinggan ka nga is, yung health mo eh. At obvious naman na wala siya noon, pare. Kaya wala talaga.
basic na dapat ginagawa ng isang tao, lalo na lalaki, pre, mabigat ang responsibilidad ng lalaki. 'Di ba? Kung sinasabi nila na hate natin ng babae or mas harsh tayo sa mga babae, putang ina, mas harsh tayo sa lalaki, ha. Totoo. Kasi mas mabigat ang responsibility natin at isa sa mga responsibility mo bilang lalaki, bare minimum to, ang alagaan ng health mo. 'Di ba? At alagaan din yung appearance mo. And kaya ka pala nagagalit, and it shows Kaya nagagalit kasi nabibigatan ka rito, pre. No, nabibigatan ka sa responsibility Literal. na ibinibigay namin sa'yo. Kaya ayan, ayaw mo sa amin. Literal nabibigatan. Oo, literal. So yun. Yung upuan mo, nabibigatan na. Tsaka ito, bigyan ko pa kayo isang halimbawa kung bakit wala talaga akong believe sa puro ka, debunk ka ng debunk, kaya wala akong believe. Isipin mo to ito si Andrew Wilson, magaling na ano to, ano man tawag sa kanya, hindi siya debunker eh. Ano man tawag sa kanya? Basta, so far, puro nakikita kong video sa kanya ay debate eh. Oo. Sabihin ko magaling talaga siya mag-debate, nagagalingan ako. Right. Pero, umaabot talaga siya sa punto na pinatalo niya yung mga argumento niya dahil sa kahinaan niya physically eh. Halimbawa yung ginawa sa kanya, ang kalaban ni Andrew Wilson noon, kung tutusin, wala rin kwenta yung babae na yun eh. Wala rin kwenta. Pinagbukas siya ng jar. Oh. So, magaling siya na debater. Pinapanalo niya yung argumento ng strength ng mga lalaki. Challenge siya ng babae, pinagbukas siya ng jar. Yung jar na, yung pop bottle ba tawag doon? Oo. Ganun. Hindi niya mabuksan. Nako po. Tarantado yung argumento niyang babae. Binasag na siya ng dahil doon. Yun na lagi sinasabi ng babae. Pinagtatanggol mo dito yung strength ng lalaki, hindi mo nga mabuksan yung jar na yan. Paano mo yun? Basag nga siya doon eh. Tapos nag-reflect pa na sumunod. Nandito nga ako na lalong bumaba ulit yung believe ko sa kanya. Nung pinatinayan nga ni Candace Owens, nakikipagtalo ka sa akin tungkol sa isang bagay na hindi mo naman ni-research. Kaya actually dun siya nabasag sa akin sa kabila ng mga galing niya. So, lalong nagtibay sa akin, ako hindi ko gustong maging debater. Pagdating dyan, mas gusto ko pa rin talaga sa kung ano man i-improve ko, physicality talaga. Okay na, kung Basic siya Pag lalaki ka talaga, basic Ang dami mo kagad, para sa akin, mas marami siyang, kumbaga, bilang lalaki, mas marami kang magagampanan as a lalaki kung okay ang physicality mo Pwede, question ko to, pwedeng i-kompromiso na yung galing sa pagkipagdebate. Oo naman. Oo naman. Tama, di ba? Pag lalaki ka, Let's say, wag mo na i-max yung stats mo dun sa debate. Wag hindi siya Oo. priority. Di ba? Ang debate naman, papasok lang siya pag meron kayong bagay na hindi pagkakaunawaan. Oo. Bakit? Yung pag-uusapan na ba yun, nakakatulong ba kung paano ako mamuhay bilang tao? Di ba? So, pwede akong pumasok dyan, but hindi ko priority yan. Hindi kasi yung mga matatabang hindi naman fit talaga at mukhang mababaho. Tangina, sa internet yun lang yung tanging kaya nilang itodong stats eh. Kasi di nga nila kaya mag-push up ng 5 Di nga nila kaya mag-squat ng 10. So, saan nila ilalagay lahat ng stats nila? Sa pakikipagbungangaan na lang, debate na lang. Pero, Alam kayang gawin sa physical eh. Di ba? Pag napasobra ka, mga ngaso lang sila. Ganun ang gagawin sa'yo. pero kahit naman sa mundo nila ng mga gusto yung mga debate na yan, wala rin naman siyang place dun eh. Wala, di ba? Yun ang sinasabi sa kanya na, ano ba tong tao na to? Wala ka namang sinasagot sa video na nire-review mo. Wala kang sinasagot, puro ka lang nagre-react ka lang ng negative. Tsaka ito nga nakakatawa. Bakit siya sa atin hindi nga tayo debater? Yung mga naghahamon sa kanya ng debate, hindi niya naman Hindi niya pinapatulan. Totoo. Bakit dito ka naghahamon? Ang gusto nga namin dito, boxing Yun ang namin Yan dito. nga eh. Anong, So yun, no? Bale, move on na tayo. So doon na tayo sa paborito natin. Sige lang! May! No! Do you know what's easy about gando? Diyan na. Ito, sige, next natin yan. So, ito pare kung meron kayong mga issues, no, para makatulong kami sa inyo, gusto yung marinig ang opinion ng ASP, message nyo kami sa mga socials namin. Alright? So, let's go! Ito sabi niya, good afternoon po. Just wanna ask for your tips about this topic. Right? I'm 19.
At ang bata. I'm 19 at unang beses ako nagkagusto sa isang boyish, tomboy, and recently, nagtapat ako sa kanya pero nalaman ko na meron pala siyang gustong babae. Napansin ko rin na bago ako magtapat sa kanya, hindi na kami ganun ka-close gaya ng dati na kung dati palaging kaming nagkakasama ng kaming dalawa lang. It's been 3 weeks. Pero nung nalaman niya na may gusto ako sa kanya, para bang napansin ko sa behavior niya na palaging lumalapit sa akin kahit na hindi ko siya pinapansin. Ba? Uy, reset pa. Mukhang kaya, baka gusto magpa-reset, pre. Hmm? Maingay din po siya kahit hindi na, maingay din po siya kahit na hindi naman talaga siya ganun dati. Uy. Hindi siya nag-respond sa confession ko kaya naman sinabi ko sa sarili ko ay mag-move on na. Pero nagtataka po ako sa behavior niya. Medyo naguguluhan po ako. Baka po kasi pag inisip ko na may chance pa ako ay masaktan naman ako. I want to know po kung anong tamang gawin. Salamat po. So may pahabol siya rito. Ito po, Boss Josh, baka isipin nyo na ba't kasi nagkaagusto ka sa tomboy? Babae nga ang hanap niyan. Oo, tomboy siya umasta pag maraming kasama, lalo na pag tropa niya. Kaya nga kaibigan lang din tingin ko sa kanya noon. Pero nung kami pa ang magkasama ay ibang-iba siya kumpara sa may kasama siyang iba. Magiging feminine. Oo. Kaya po nahulog ang loob ko sa kanya kasi hindi ko ini-expect na yung astig na boyish sa paglabas ay may pagkababae din pala. Makulit po siya at iba rin ang boses niya pag kausap ako. Kumbaga babaeng-babae talaga. Para bang ibang tao siya pag kami lang ang magkasama. Oh, sa akin yung kwento na yan, merong exception to the rule niya kasi bata pa kayo eh. Oh, tapos nakita mo naman na ako pagkakaintindi ko diyan sa sulat mo na yan. Naging okay naman kayo pagkatapos yung magtapat. 'Di ba? Hindi siya lumayo. Hindi siya lumayo. Ang pagkakamali mo na nakikita ko ay nasa maling mindset ka lang. Kasi ganito nga eh. Ang sinasabi nga natin, ginagamit natin lahat ng available na tools, pati simpin na tools pagdating sa babae. Tapos, Dark tips yan, may bayad yan. hindi ko bibigyan. Panoorin niyo yun, dark tips natin. Hindi ko bibigyan ng detalye yun. Bigyan niya, may bayad yan. Naantok ko. Yan na puwing ako. So, yun nga. Ginagamit natin itong mga tools na to. Then, we observe kung paano magre-react yung babae. Okay. So, actually, sa case niya, meron namang reaction, meron positive na reaction, yun lang. Except lang sa, meron siyang hindi nakikita no? Diba, napunta siya dun sa masasaktan siya, Pero kung tutusin, positive nga yung reaction So, ang pwede mo ang gawin ganito, okay naman kayo, di manatili ka dyan sa okay na yan. Diyan, ganyan na lang, wag mo na ulitin yung pagtatapat, hindi unnecessary na yun. Yun, ituloy-tuloy mo lang yung ganyan. Kasi nakikita ko, mapapalambot mo yan sa ganyan. Mare-reset no? Mare-reset mo yan At based din sa observation niya, pag, na point, gusto ko i-point out yung sinabi niya doon na, pag sa iba daw, lalaki. Pero pag siya yung kasama, nagiging babae. Oo, di ba? Baka nga nakakaramdam ng masculinity sa kanya, pre. Pwede. Ito pa nakalimutan ko yung dagdag. Chancingan niya na to paunti-unti. Ayun na nga doon na nga ako gusto ko Sige, go. pumunta doon na kailangan may gawin ka talaga para makasigurado ka. Kasi pagka tumitingin ka lang dyan sa, kunyari, para siyang nasa gate, para lang siyang sumisilip sa gate. Para, kunyari, magnanakaw na perspective, di ba? Hindi mo malalaman kung merong mga nanakaw doon kung hindi ka naman papasok Nakatingin ka lang dyan, nakatingin ka lang sa gate. Kailangan may gawin talaga siya Dark tip yun Oo. Hindi. Punta ka yun doon. Wala, hindi dark tip yun. Wala yun. Mga tomboy kasi na tangina attractive din May mga tomboy na mukhang mabango. Hindi yung tomboy na puta nagpapaikot na ng scramble. Hindi yung gano'n. Wala. Imposible naman. Hindi mare-reset yun, pre. Imposible naman ma-attract siya sa ganun Hindi na, lalaki na yun Tapos Yeah. naka 2 white. Pero may mga tomboy talaga kasing mukhang mabango. Ganun na, pre. Alam mo. Mukhang mabango, maputi. Tapos, mukhang mabango at mabango talaga. Tapos,
Alam mo yung tomboy talagang medyo may pagka-feminine pa yung konti. Gets ko yan. May pinsan akong tomboy, pare, pero dahil bata pa nga eh. Kaya nga gender, ano talaga yon Nagbago. Nagbago, na-realize niya na eventually na babae siya. Gender dysmorphia, no? Parang ganun. Sa babae, medyo marami nagbabago talaga eh. May tomboy na nabubuntis, nagiging babae. Pero sa lalaki talaga, kami na pag body, mahirap na mabago eh. Hindi, May chance. Napansin ko lalaking, bading na nagko-convert. Mababago yan kapag, sila, 10 years old below. Kasi may classmate kaming ganyan na inana namin bading-bading eh. Pero ngayon, may family siya. May ganun talaga. Parang nung bata kayo, malambot. Sa akala mo, lalaking bading. Nagagano mo na. Pero nung lumaki, tigasin din eh, no? Tapos naging tigasin. Pero sa akin, naging tigasin siya. Ano mo, ganun, nakikipag-away. Pero may pagkapitik pa rin konti. Oo, pagtatawanan mo pa rin ito. Meron talaga eh. Pero talagang siguro ganun lang talaga siya. Lalaking may pitik. Kasi, alam mo yung sinasabi kong yun, so para siyang bading. Pero ngayon, malinaw sa akin na path ng lalaki ang sinunod niya. Ang ganda nung kinuwang asawa, aesthetic yung katawan. Pero yun nga lang, nandun pa rin yung medyo pitik. Pero hindi na, malinaw na sa akin eh. Yan ang gusto niya eh. Diba? Takin na, hahatakin ko pa siya pabalik sa pagiging bading. Mali na yun, bastusan na yun. Diba? So kaya pang ma-reset to. Yung babae na yun, oo. Maraming babae talaga ang nare-reset pre. Tomboy nung bata, teenager, tas pag edad nagkakaasawa, madami. Ang konting cases yung bading, tas biglang nagiging lalaki. Medyo maliit yung chance. Tsaka pansin ko pre, yung mga bata pa lang nagle-lesbian. Parang trip lang nila. Minsan, passion. Minsan parang, nagiging fashion lang siya. Kasi, nagigets ko nga sabi nga may nakita kong nagsabi, magigets daw nila kung bakit mga babae lesbian. May lesbian. Kasi nga, magaganda naman talaga mga babae, malinis, magaganda sila, mababango. So talaga wala kang ma-question kung bakit nagkakainlaban sila. Ang sabi niya, nagtataka ako kung bakit bading. Bakit bading ka? Anong gusto mo sa kapwa mo lalaki? Parang gano'n. Parang gano'n. Gets. Gets. Kasi nga mga babae magaganda eh. So, minsan kasi, na-observe ko rin dati, marami rin akong kaklaseng babae na crush ko siya, tinuturo niya ng babae, kapwa niya babae, crush ko siya, ang ganda niya, ang cute niya. Tapos sasabihin, lesbian ako sa kanya. Pero, fashion lang, hindi tunay yun, hindi siya ganun sexually, sinasabi niya lang kasi parang in. Oo, di ba? Nyari lang. Hindi tayo natitigilan pag gumaganan yung babae. Pero pag lalaki ang gumaganan, Pause. Wow! Pare, Pause. homophobic pala kayo eh. Alam mo, nabubullshitan ako sa word na homophobic na yan. bullshit talaga. Invento nila yun. Ang inang salitang yan, pre. Parang, di ba pwedeng ayaw lang talaga sa Diba? idealismo mo? Pwede naman maging bading ka dyan kung gusto mo maging bading ka sa bala. Minimisinterpret na naman ako sa internet sa ganyang tema. Against talaga ako sa idealismo nila na yan. Ayoko nga pala ganapin nila yan eh. Bading ka na, okay na yan. Huwag ka naman manghikayat, manahimik ka na dyan. Huwag mo na empower yan. Diba? Ang dapat tina-empower lang, babae at lalaki. That's it. Yung femininity, empower. Empower natin yung masculine. So yun ang tip namin sa'yo pare. Yan, basahin natin yung message mo dyan. Wala naman, YouTube comments lang yun eh. YouTube ko. Teka. I-specify ko sa kanya. Bakit? So, ganito, ilabas-labas mo yung babae, ito yung sunod na test na mangyayari. Tanggalin mo yung touch barrier, basagin mo. Tingnan mo kung paano siya magre-respond doon. Importante yan. Oo, kasi ito ginagawa ko to para sa'yo hindi to para mamilit. Nagbibigay ako ng advice sa'yo para matapos mo niyang iniisip mong yan sa utak mo. Actually, dahil kasi sinabi mo tomboy siya, sa totoo lang hindi ako sure. Pero dahil sinabi mo kasi na sumasama naman sa'yo at lumalambot sa'yo. Iba yung trato sa kanya eh. Feminine daw sa kanya eh. Oo So, edi i-test mo yan. Test mo talaga. Ilabas mo siya, basagin mo yung touch barrier, hanggang tingnan mo kung Basagin mo yung touch barrier. yan, kung pupunta kayo doon, tingnan mo kung may chance na mapunta kayo doon sa seduce na part at magiging successful. Ito nga pinagkaiba ng ito yung pinagkaiba nga ng galaw ng nice guy tsaka sa bad boy. Ang nice guy, ginagawa niya.
takot siyang i-break yung barrier kasi nga takot siya na ma-offend yung babae. Nagsistick siya na hindi hangga't maaari kaibigan tayo. Ang bad boy nga wala nang pakialam sa friendship. Ang pakay niya sa babae maging sexual or partner yung babae. Kaya pagka hindi kami sexual partner, wala akong pakialam diyan. Masira yung friendship natin. Hindi naman friendship ang habol ko sa'yo. So, mag-move on ako. Kaya ang gagawin ng bad boy, talagang gagawa ng way para mapunta tayo doon sa relationship. So, ganun ang gawin mong mindset, pre. Iwasan mo na maging friends kayo. Doon siya natatakot eh. Yun yung nagpumipigil sa kanya. Kaya ayaw niya mag-make move kasi nga, hanggat maaari gusto siya maging friendship. Pag naging friendship ka nga sa gusto mo, na babae, hell nga yun sa katayuan mo. Kasi nakikita mo, kunyari, friendship kayo pero may ka-relationship siyang iba. Hell nga yun. Ang pangit na nakikita yun lagi. So, make move na. Huwag kang matakot. Pagka niyaya mo mag-coffee, chancingan mo na pre. Doon mo Ganun makikita. talaga, susugal ka talaga eh. Pinagtataka ko, pre, may mga nagte-trending na bakla. Tapos tomboy. Tapos nabubuntis niya yung tomboy. May mga instances din ako napapanood na ganyan. Ano yung cosplay? Ba't di na lang kayo tumama? Oo nga, no? Binaligtad pa ng mga gago. Parang nangyari fashion na lang tuloy. For the fashion. Ito may question sa akin, Okay. Hindi na yan, okay. Ha? Pwede ka na ulit magbasa. Pwede na. Pero medyo magulo yung messages ko, pero ito, may nakuha ko isa. Okay. Brother, good day. Congrats pala, sikat ka na. Itatanong ko lang sana, may ako na 1 year kami. Tapos last month lang sumama siya sa iba. Pero gets ko na, naiiwan na ako nun. Kasi nung mga panahon na yon, masama na ugali, dami ng reklamo. Pero hinayaan ko lang hanggang sa sumama na nga. Nito lang, nagpapansin ulit sa akin, panay chat sa akin, tumatawag kahit anong papansin para lang replyan. Itong araw lang nga, nagtanong pa, paano daw ayusin yung relo niya. Pero kahit isa... Napaka-random naman, putang inalatan nagpapapansin. Paano ayusin tong relo Pumunta ko? dun sa pagawaan. Di ba? Gagong puta. Pero kahit isa, di ako nag-reply. Ang tanong, tama bang laruin ko to at bembangin with condom? Kasi sa panahon na to, panay gym, work at business ako eh. 1 buwan na akong virgin nung naghiwalay kami ng... Virgin. Pero, tinan mo to, sige. 1 buwan na akong virgin nung naghiwalay kami. Ang gusto ko sana, bembangin ko na lang habang cooking pa ako sa ibang ako. Medyo dark to, bro. Pasagot ng maayos. Pahide na Alam nila, no? Alam nila yung mga fans natin. Alam nila yung word na dark, no? Hindi nila matatarantado mga fans natin. Gets naman nila yun eh. Only yun, rational to rational lang talaga. Kahit anong pag-demonize nila sa atin. Pero to na-miss siya tong detail na to. Actually, itong question niya na to ulit. Nasagot na rin natin to eh. Tingnan mo, tinatanong niya pa. Kung bibembangin niya pa ba to. Diba? Hindi pa nga sobrang dark yan tol eh. Parang normal. Oo. Normal pa nga yan. Single ka. Single yung babae. So, wala akong nakikitang Walang mali. problema. Oo. Unless siguro kung kasal yung isa sa inyo or dalawa kayo. Yan ang Dark dark. yun. Dahil pwede makukulong ka eh. Dark talaga. Ang dark doon. Ang dilim doon. Makukulong ka talaga doon eh. Gago. Literal. Oo. Dark na, cold pa. Gagastos ka dyan eh. Abala yan. Kung single kayo, wala akong nakikitang mali. Alam mo, sa akin, kasi alam mo, ang reality talaga, ang stand ko sa sex, highest form ng submission yun eh, sa babae, ang sex. Pero bakit minsan, kahit naka-sex mo na, hindi naman nagsasubmit? May ganun minsan. Yun nga, baliw na yun, di ba? Baliw yun, di ba? Kaya na tayo naiirita sa kanila eh. Pucha, nagpapasaw-saw ka sa akin, pero yung mga simpleng bagay, ayaw mong gawin kasi ayaw mo mag-submit. Pero yung highest form of submission, binigay mo na sa akin, para kang baliw talaga. Oo, pwede kitang mabuntis eh. O, di nag-submit ka na sa akin na mag-DDNA ang kayong katawan mo. Di ba? Submission na yun. Pumayag ka na ipasok yung sa'yo. Submission yun. Kaya nandun ako sa idealism dito sa tanong niya. Actually, kahit saan. Ang idea talaga, nagpapasaw-saw ka sa akin palagi. Dapat eventually, ayusin mo yung ugali mo, tayo magkasama hanggang huli. Kasi nga,
tayo lalaki kaya natin sustain. Gusto mo, ganyan lang, sausaw lang. Tapos wala akong commitment sa'yo bandang huli. Eh, di talo ka. Talo siya. Talo kang babae ka. Diba? So, sana nga, alam kong ano na to, idealist na lang to para sa ito. Babae nagpapasawsaw ka. Diba? Tapos ayaw mo namang sumunod. Ayaw mo mag-cooperate. Talo siya. Talo ka, baliw Kasi ka. free ano yun, free body count yun sa lalaki. Lalo, Nagpabembang siya, hindi ka nagsabit, edi ayoko sa'yo, nagkadudan lang tayo, edi panalo ko dun, di ba? Pero tingin mo, sa akin, sobrang red flag nga yun eh. Pag nagpatira tapos hindi pa rin nagsasubmit. Ibig sabihin, wala lang sa'yo yan. yan. Ay, Kasi totoo. dapat mataas yun nga na form, sabi mo, yung pagbembang, di ba? So, dapat, nire-respect mo rin yung body mo na ibibigay mo yan sa taong willing ka mag-submit. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, eh, ikaw, for example lang, no? Eh, ikaw kasi sa isa daw, hindi ka ganto, hindi ka ganyan, hindi ka high tier na ganto, high tier na ganyan. Eh, ba't pinuka mo yung pepe mo? Oo, di ba? Hindi mas mabuti nag-no ka na lang sana sa akin. The first place. Oo, kaysa ibibigay mo yan, hindi ka magsasubmit, dahil mo sasabihin, tingin ko tuloy sa'yo, ginagamit mo lang yung puday mo for fun. Diba? Hindi na ano yun. Hindi na pang long-term relationship. Talagang for fun lang talaga siya. Actually. Kung bimbangan lang, kawawa ka dun, girl. Talo ka dun. So tingin nyo, anong tumatakbo sa utak nitong tao na to na pinag-iisipan niya pa kung bibembangin niya tong babae na to? Oh, hindi. Kasi nagigets ko siya eh. Nandun siya sa ayaw niyang paglaruan yung babae. Kasi kung papasok nga naman doon sa bebembangin ko lang kasi nga gusto magpabembang lang sa akin. And then nag-cheat nga sa kanya. So nandun siya. Hindi na siya for ideal for a relationship. Talagang bebembangin niya lang to. Doon nag-aalangan siya doon. Ang dami niya lang paligoy-ligoy pero ang gusto niya sabihin diyan okay lang ba boss, bembangin ko lang to pero hindi ko to siseryosohin. Oo nga pala, naalala ko, nag-cheat pala, sumama nga kasi pala sa ibang lalaki. Okay. Pwede rin ganyan or ayaw niya mawala sa lock-in niya. Pwede yun yung tinatanong niya sa atin. Bebembangin ko ba to while doing business? Pinapalakad yung cash flow ko. O wag na lang. O stay lock-in na lang ako. Pero- Gets. Kung bembang lang naman, one night lang yun eh. Actually. Di ba? Pwede or Oo. pwede rin hindi. Hindi rin kita sisisihin kung ayaw mo iyutin. Kasi pinakamatagal na no sex, no pop ko dati, parang 5 months din eh. 6 months din. Ang sarap sa pakiramdam. Sarap din. Ayaw niyang putulin yun. Pwede. Pwede. Huwag ka mag no pop ka, no sex. Maganda rin yun Sobrang disiplina rin sa sarili yun Pwede. Kung kaya mo i-hold. Kasi ang taas ng focus mo lalo. So, yun pala. Okay, pwede pala. Huwag niya nang Pwede pansinin. both. Pwede niya bembangin kasi nga kung gusto mo na talaga, reward mo sa sarili mo yon since ilang buwan ka nang walang bembang. Doing good naman yung cash flow ng business mo, pwede. Condom naman daw siya O pwede rin hindi, stay locked in. Pwede both yan. Either way, kung ano yung tingin mong ma-execute mo ng the best. May benefit. Huwag ka lang mamamatay. Yun talaga yun. Yun lang Huwag ka lang talaga. babarilin ng asawa niya. Parang Did you die? Ayun. Ito pa, meron pa tayo dito pare. May tanong ulit. Ito sabi niya. Damihan natin to para matuwa naman tong mga to. Sabi niya, good afternoon. No, sana matulungan mo ako. May bago akong girlfriend. Bagong girlfriend. No boyfriend since birth siya. Paano ko ba siya itatrato? Hindi kasi siya marunong maging sweet. Tapos may araw-araw siya laging nagchat-chat sa akin. Tapos araw-araw siya lagi nagchat-chat sa akin. Pag uwi ng work, hinahayaan ko lang siya at nakikinig lang ako sa kwento niya. Hindi kaya mawala yung interest sa akin kasi lagi akong available sa kanya para makinig sa kwento niya. Wala kang question mark pare. Bihira lang kasi kami magkita dahil busy kami parehas sa work. Follower niyo ako sa YouTube, pati Anti-Supot Podcast, naka-member na din. Ay, na-member pala to. yun Member din ako, Boss Josh. Habol ko lang, Boss Josh, may nangyari na din sa amin ng girlfriend. Kung no boyfriend since birth. Palagi din siya nababanggit tungkol sa kasal at buntis. Palagi din siya nagbabanggit tungkol sa kasal at buntis. So, ito yung problema pre ng girlfriend naman na siguro sobrang clingy. Yun yung
nirereklamo niya rito eh. So, dahil siguro siya yung first boyfriend, kaya sobrang clingy na itong babae na to. Itong question Tama ba yun? Yun nga eh, yung question ko sa inyo, ano bang tingin ninyo sa babaeng clingy? Sige nga. Ako gusto ko yun, clingy babae. Gusto ko din yun. Gusto ko din yun eh. So, in this case, hindi ka marunong mag-handle ng babaeng clingy. Kaya ganyan ang... Baga parang ano ka, nalulunod ka sa success. Oh. Nalulunod ka sa success, friend. Pero nasan ko dati yan, sobrang clingy yung girlfriend ko. Pangalawa ko lang ata yun. Hindi ka din sanay sa una eh. Kumbaga pag bata ka, parang may awkward something sa'yo na hindi mo pa kayang dalhin eh. Nahihiya ka pa nga sa tao nung una na may girlfriend ka eh. Parang ganun. Ako, nadaanan yun. Ako ganun eh. Mhm. Yung bago-bago ako. Nahiya ako na nakikita na ibang tao na may girlfriend ako. Parang nahiya din ako. Hindi ako ganun ka-confident nung una. Mhm. Siguro dahil pangit siya. Hindi siya sobrang ganda. Pwede rin ganun. Sakto lang siya eh. Sa 5 ko, ganun. Pre, eto, hindi ko pa nabanggit tong question na to eh. Pero nakita ko tong tao na to eh. May pagkano to, mid-30s siya, tapos para sa akin, bobo talaga siya. Ano to, babae, lalaki? Lalaki siya. Naghahanap, ang hanap niya ay strong independent woman. Yan ang gusto niya. Ako ba yan? O yun, stepfather art ko ata yan ah. Gagi. Gagawin, naiirit ako dito sa taon to, pare. Ang madrama siya. Madrama siya, pre. So, kakahanap niya ng ganito yan. Ilang years na ba? Basta mahigit na. Kulang-kulang 10 years na. May ka-live-in siyang babae na lagi silang may problema. Nagpapaiyot sa iba yung babae. Oo. Toxic relationship talaga sila. The fuck? Yan ang makukuha mo pag strong independent ang Oh, ginawa. so lagi yung tatakbo sa inuman na, pare may problema na naman kami. Lahat ng kainuman umay na. Nakakurot pa kayong ganyan. Oo. Pare tuwing inuman na lang ganyan ka. Pero hindi pa rin siya natitinag, ganun pa rin. Ngayon, yung babae, napansin ko dun sa babae, Wait, itong lalaki na to panay self-pity pag inuman nyo? panay self-pity. Tapos nangungutang, hindi nagbabayad. Basta puro bullshit ang pinagagawa niya, naaasar ako. Kung may Ang ina dark niya. tips, yung mga ganyan pare, dark energy. Dark energy siya. Dark energy siya. Dark energy sa buhay, pag nagamit mo ng tama, inang husay din eh. Oo. Pero pag kino-convert mo lang siya pasingaw ng pasingaw sa mga kaibigan mo, Wala. gaya niyan, nagpapasa ka ng pangit na energy, nakakaurat kang kasama. Oo, pre, pangit. Pangit. Hihingi ka ng payo, papayuhan ka namin, hindi mo naman gagawin. Susundin. Hindi talaga. Tapos sasabihan ka namin na, ang ina kasi, palitan mo na yung babaeng yan, di mo naman kayang tindigan. Konting kibot lang sa'yo, kakantutin mo na naman. Yeah. Ito pre, na-experience Diba? ko to. Nakaka-bad trip na. Sa pakit Specifically yung part na ganyan, bibigay ka ng tips. Pare, walayan mo na yan. Di ba, una siya nag-share, sasabihin niya, pare, tangin yung babae ko, yung girlfriend ko, winawalang iya na ako, parang ganyan. Ikaw naman, syempre, sumakay ka sa kwento niya, based sa kwento niya, pre, iwanan mo na kasi ang gago na yan. Bigla sasabihin, huwag ka namang basto sa girlfriend ko. Ganyan. Ina mo pala eh. Hirap mo namang kasama, Mismo. pre. Hindi ko na alam kung masisip ba't ganda. Ganon siyang uri, pre. Ganon siyang uri. Tapos, ang dami na. Pabigat na ng pabigat. Iniiwasan na siya. Ayaw na makipag-inuman. Tapos isang araw, sabi niya, Tol, iniwan ko na talaga. Hindi Ang mga yan. tropa naman, hindi. Ang mga tropa naman, sige, balik na ulit. Sige, okay na ulit. Welcome, pare. Mahal ka talaga namin, ha? Miss ka talaga 1 namin. week lang yan. Miss mo. Putang ina. May kaibigan din ako ganyan. Tapos, 1 week lang eh, no? Putang ina. tapos ito, Kasi tol, hindi nila makontrol yung mga burat nila. Yun Oo. talaga yung pre. Yun kasi ang mga yan. Oo. Walang Zero option. eh, oh. Walang option. Takot magpahinga ng burat ng ilang buwan. Takot. In short, supot. Sabot. pero itong weird sa kanya, one time, so sinubukan niya na i-take tong path na to, mga siguro, 1.5 taon siya naghiwalay ng babae. Tapos in the process, may nakagusto sa kanya submissive na babae. May nakagusto sa kanya submissive. Ngayon, pag inuman yan, ganyan, inuman na naman. Kasi yun, lagi mundo niya eh. Yun ang relaxation para sa kanya, inuman eh. Nandito na yung babae.
gaganyan sa kanya, kakapit, clingy. Akla. Sabi niya, ano ba naman to? Kapit ng kapit. Ang bubulis, di ba? Sabi ko, tangina, bubo talaga nito. Kaya ako yung naalala tanong niya, clingy, di ba? Bakit ayaw mo nang kakapitan ka ng ganun? Bakit ka naiirita? Bakit niya pa kaya Baliktad dalhin? Yun nga eh. Baliktad. Ano yan? Dapat masanay ka na kalingi ang babae. Yung mga ganyan, pare, yung mga ganyang klase ng lalaki. Kumbaga, may mga lalaki talagang hindi naman lahat tayo logical eh. It's just that mali yung genes nila, pre. Yan. Nasa emotional sila, Ang pre. imo talaga ng pukining ina, pre. Oo. Naiinis ako. Maling Naiinis DNA, ako. pre. Oh. Ganyan na kasi mukha ako sa tropa kong putang inang imotang Naiinis, imo. pare. Oh, Kung may pagkakataon ko, sasapakin ko talaga sa ilong eh, dito. Isang bato ng ganon, dalawang ganon, nakinig, ginawa. Welcome to the club. Nasa lamesa ulit kita. Di ba? Isang tanong lang. Oo. Ako ganun ako eh. Isang tanong lang. Kahit nasa emotion state ako, kinakalkul ako pilit yung sinasabi ng tropa. Isang tanong lang. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Tuloy pa ba? Wag yan, putang ina, gano'n yan, delikado yan. Cut. Kasi alam kong tama yun, wala sila sa emosyon eh. Yung nagpapayo sa'yo, wala sila dun sa... Oo. Hindi sila kasali sa relationship nyo. Oo, di siya kasali sa feelings mo na ano ka. O kaya yung titi mo, di ba, na gustong bumembang, ay, nagdidesisyon din yan. Ay, wala yung mga tropa mo sa ganong state. Doon ka na makinig. Doon ka na makinig. Di ba? Kasi pag sarili mo nasunod, puta, ethics mo na naman ang magdidikta niyan eh. Emosyon, Sa halo-halo feeling. eh. Oo. So, dun sa halimbawa na yun, nakita na siya ng submissive, clingy, ayaw niya, naghiwalay na sila noon, hindi na kinaya ng babae, nagalit na. Sabi ko kasi 1 year and a half lang sila naghiwalay. Nagbalikan na naman ng gago. Kaya ito pare, so based dun sa kwento na yung masasabi ko, ang mga lalaking hindi kaya mag-handle ng clingy na babae, magulo ang buhay niyan. Supot talaga. Support. Emotion driven eh. Oo. Emotion din. Para kang babae rin talaga sa paningin ko. Oh, crazy Parang chick, no? babae. Nasa katawan ng lalaki. Sira rin yung pair banding ng lalaki yun. Sira. Parang gano'n. Oo. Baliktad eh. Nagugulat nga sila dun sa term natin eh na pag lalaki ka, para maging okay yung relationship mo, di ba? Ikaw magli-lead. So, simple lang. Reward good behavior. Okay? Consequence sa bad behavior. Nagugulat sila dun. Ibig sabihin, pala pag kami ginawa sa akin, kailangan may gawin ako. Nagugulat sila dun. Talaga! Pre, kung yung babae magiging potential wife mo, long term, putangin na kailangan maaga pa lang inaayos yun yung masamang ugali niya. Kasi kung hindi, putangin na demon yan. Pag ganun yung sungay niya, no? Hanggang ngayon, mag-asawa na sila. Wala, nagsisisi. Wala eh, ito lang eh. Ito na yun eh. Pero may choice ka nung una pa lang eh. Kaso, wala eh. Wala sa concept yan. Nagugulat talaga sila nun. Alam mo, pre, dun sa eksena nung magjowa na yun, meron na mga senaryo na, so, tropa, sige tol, punta ka dito. Sama mo yung toxic na babae na to hindi ito yung clingy. Sama mo yung sige, sama mo, ganun. Tapos, ang eksena na, ipapahiya siya ng babae sa harap ng mga lalaki. Matik. Tapos, ang sasabihin niyan, di ba nakita niyo talaga kung gaano ka mag-walk out na yung babae? Nakita niyo kung gaano ka di ba yan yung sinasabi ko sa inyo? Putang ina mo, kaya sinasabi nga namin, hiwalayan mo na rin eh. Na-addict sila dun sa ganung exchange, pare. Ewan ko, Pares silang chaotic. Oo, wala na mangyayari dun sa Pero lalaki. tama yun. Silang dalawa mag-stick sila. Para hindi na mapunta sa ibang lalaki yung babae. Kawawa naman yung inosenteng lalaki. Dapat nga bro, sa weekend drinking with boys, di mo nga dapat Kasama. laging diba? kasama yung sasama mo ang misis mo, maintindihan ko yan. With the brothers, nakasama rin ang mga Kasama babae rin yung nila. girlfriend nila, Kasi yan. sila ang maglalamesa niyan. Yan talaga ang tamang Set up. Oo, hindi yung makikisiksik yung babae mo sa lamesa ng all the boys. Pangit yun. Kasi dyan nagkakaroon ng Lalo ko hindi naman ganun katibay ang mga prinsipyo ninyo. Oo. Kung values ninyo, meron diyang isang sneaky. Laging may ganyan. Totoo yan. Sneaky. Tapos alam mo ba, sa mata lahat nung nakasircle na yun, lahat na, logically speaking, yung babae niya, sinisibak ng iba yun. What? Hey. Oo.
Kasi ganito yan eh. Ito, ganito yan eh. Alam niyo yung mga, ano man tawag namin sa ganito? Eh, syempre, kasino yung mundo ko dati. Yung mga babae na hawak palagi nila yung chips yung Koreanong kasama nila. Chinese, Koreano. Mga iba't iba. Ganon yung trabaho ng babae. Tapos, ang tagal niya nang nagtatrabaho para dun sa isang foreigner na yon. Tinitira siya noon. Yun nga, kaya sabi namin, yun na nga yun. Yun na nga, malinaw sa amin yun na ganon. Hindi lang siya basta hawak-hawak ng chips doon. Chips at saka Kaya cake siya noon. Yun nga. Hindi niya sinasabay siguro. Baka po may pera rin yan si tropa. yung chips at Yung babae. dumpling. Babae at lalaki dyan. Oo, yun na nga. So, ang bobo dahil nandun talaga siya sa emotional na side. Alam niya na rin yun, dinedeny niya lang talaga. Talagang nasa emotion side siya. Mahal ko pare, mahal ko. Nandun siya oh. Alam mo, nakapigil ng mga kabobohan ko sa babae talaga, pre. Magkaroon ka ng reserbang pangalawa at pangatlo. Totoo, pare, agree naman ako dyan talaga. Pero kasi ang sama nito pakinggan sa mundo ng mga babae. Pero hindi nyo lang alam kung gaano naliligtas sa mga lalaki sa chaotic na babae dahil sa pagkakaroon ng option ng pangalawa at pangatlo. Totoo yan. Ilang beses ako nasalba ng ganyan na nabubulag na ako sa sobrang mahal ko tong babaeng to pero sobrang tarantado, toxic talaga. Hindi mo yun makikita agad kasi mahal mo siya eh. Sabi nga nila, ikaw na yung huling makakaalam na tinatanga ka na eh. No, Totoo. Pero dahil nga may option ka ng 2 and 3, or let's say kahit pangalawang option lang, makukumpare mo yung payapa nung labas ninyo nung isa. Ito mo makukumpare na ganito pala dapat yung trato ng babae sa akin. Yan sinabi mo na yan. Inequality malala yan ah. Kasi hinahayaan nga nila, gusto nila yung babae. Go! Marami kang options. Di ba? May kapalit na kagad pag ano, di ba? Normal na practice nila. Pero ang dami nga, dahil nga ang daming mga white knight, si tanggol at si salo agad, di ba? Pag yung babae ay natapos sa isang relationship. Pero pag ikaw na lalaki ka, na capable ka na lumipat agad sa ibang babae, which is completely beneficial talaga. Dahil ang lalaki nga, dahil sa tigasantidi natin, nababaliw talaga tayo pag walang kapalit din. Di ba? So putang hinahayaan nyo kami rin. Tangina nyo. Pag yung babae, ganun nga yung inequality, babae, wala. Intindi. Pag lalaki, dark tip na naman yun. Di ba? Nakaka-bad trip din talaga Bakit pag sa babae, empowerment yung ganon? Girl, marami kang option dapat. Nakikita ko rin yan, pre, pagka, sa artista pala dito sa local na celebrity natin eh. Pagka babae, nagkaroon ka agad ng kapalit. Ang daming sinasabi, mas glowing siya ngayon. Oo, di ba? Mas glowing siya. Ay, parang ano yan? Collect and select. Parang Ganun pa ganun, sila. Pero pag lalaki, pedophile. Matik eh, kahit mukhang bata lang, di naman yung edad. Pedophile. Baliw ang mga puta. Iwe-weaponize na kagad ng mga supot na white knight, ng mga feminists. Speaking of nandiyan tayo sa nakita mo yung bagong chicks ni Leonardo DiCaprio. Puta, panalo na naman. Predator daw eh. Tangina, hindi nila matatawag yun na predator. Puta, alam ng mga babae, sikat na si Leonardo DiCaprio sa galawang gano'n, pero meron pa rin siyang bago eh. Willing yung mga babae na mag-submit sa kanya eh. Ako, based on what I see sa ganung sitwasyon, ang prey na nga dun yung batang babae. Oo. Ang predator. Oo. Ang pinipray doon yung Si Leonardo na. si Leonardo. Oo. Kasi siya na yung tinatarget, di naman siya yung tumatarget ng bata eh. Kaya nga. Siya ang minimission noon dyan. Tangina, nakikilabutan ka nga, may naglabas dati ng parang research. Yung mga babaeng nang tatarget talaga ng mayaman, kaya may grupo rin talaga sila. Talagang may knowledge din sila na parang red pill. Ang nangyayari nila, pinapalabas sila na aksidente, mga bagay-bagay, pero tinarget ka na talaga nila. From simpleng pag-add mo sa kanila, gago on purpose din pala yun. Tingin na kasi sila ng tingin ng profile mo, kaya nasa unahan sila lagi ng suggestion. Tapos meron pa ako nakita dito sa Pilipinas yon, sabi niya di daw niya kilala yung rapper. Tangina, sobrang kilala yung rapper, pre. Ultimo tito mo, kilala yun, pre. Tapos siya bata, hindi niya kilala. Aksidente. Di ba? Ang daming ganun. Pero pang NBA player, ganun din ang palabas sa kanya. Aksidenteng nagkabanggaan sila sa club. Ako tingin ko putangin na binangga talaga siya ng babae. Oo naman. Tapos nag-hi, hello.
Smile. Yun na, nabuntis niya. After ng child support, niyari yung pera niya. Indirect sila gumalaw talaga. Ganun sila. Hindi talaga sila nag-approach kung ano nung ka-bullshit ang gagawin talaga. So yun mga pare, no? Maraming salamat sa panonood. Walang sawang suporta mga pare. Again, maraming salamat sa mga subscribers, members, at mga bumili ng merch natin. Marami pa tayong merch. Go ahead, buy them out. Nandyan yung mga link sa description. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Sabot Podcast. Magbabalik kami. This is 3PM Gang. Kahit naso o t-shirt lang na yeah, we pop out in your hood. Walang pake, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki, malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et Aset at si Eko. Parang sumakay ng Lambo, walang preno.